slow up, no I don't take shit. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. You should be getting after it. I got backs over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I go roast, I get gas, think I'm okay at last. Ang Unified Super Bantamweight Champion na si Stephen Fulton ay sa wakas, hindi na nakapagpigil pa sa sarili sa may pinahayag ng former WBC Bantamweight Champion na si Nonito Donaire Jr. Sa kamakailan lang na interview ni Donaire, saan banda nga ba hindi nakapagpigil si Fulton? Kwento, hindi napigilan ni Fulton na ibahagi ang video ni Donaire patungkol sa mensahe niya para sa kanya. Kaya tara mga kakwento ating panurin ang pahayag ni Donaire. It's a great fight. I think Scooter is primed for to be at his best. You know, this is something that he wants to have. His accolades, is being known. You know, is it's crazy because in Philly, they don't give that much love like they do with other people. You know, and I think he's deserving of that. You know, and I think this is good for him, and this is where he's gonna show up and do his thing, is because this is what he asked for. Sa ating mga nakaraan na videos ay aking naikwento na sa inyo ang patungkol sa mga kababayan ni Fulton sa Philadelphia na kung saan kahit na siya ay isang kampiyon na at nagbibigay na nga sa lugar nila ay tila ba kiber lang o walang pake ang mga tao doon. Kahit na ano pa ang narating niya sa larangan ng boxing ay baliwala ito sa mga kababayan niya. Kaya ayon nga kay Fulton ay medyo nainggit siya kay Naoya Inoue. Kailang mga kababayan ni Inoue ay lubos-lubos talaga ang kasiyahan at pasasalamat sa mga narating ni Inoue at ang bag ni Inoue sa pagbibigay ng dangal sa kanilang bansa. Kaya dahil dito mga kakwento ay mas nag-aalab pa si Fulton na gusto niyang talunin si Inoue dahil baka dito na niya makuha ang suporta ng kanyang mga kababayan. Kaya dahil nagkatugma ang mapahayag ni Donaire at ni Fulton, hindi napigilan ni Fulton na ibahagi ito sa kanyang social media account. Samantala, hindi maagaw ang titulo ni Fulton sa isang maliit lang na challenger. Ito ang prangkang banat ni Jeron Ennis sa nakita niya na paparating na bakbakan nila ni Fulton at ni Inoue. Sa hindi pa nakakakilala ni Jeron Ennis, siya katulad din nila ni Inoue at ni Fulton na undefeated din. May kartadang 30 wins, 27 knockouts at siya ngayon ang current International Boxing Federation welterweight champion. At higit sa lahat, kaya nasabi ito ni Ennis na tiwalang-tiwala siya na hindi ubra si Inoue kay Fulton. Kaya sila pong dalawa ni Fulton ay mag-best friend at hindi lang yan, kababayan pa. Bagamat bumilib man si Ennis kay Inoue dahil sa kanyang pagiging undisputed bantamweight world champion, pero isang kamalian daw ito ni Inoue na siya ay umakyat na ng timbang at sasalubungin pa niya ang mas malaki at bigating kampiyon na si Fulton. Mga kakwento, sang-ayon ka ba sa pinagsasabi ng best friend ni Fulton? Ano naman ang masasabi niyo dito? Samantala, alam naman natin na isang malaking laban ang paparating sa pamamagitan ng dalawang mga undefeated boxers. Ang isa ay former undisputed bantamweight world champion at ang isa naman ay current unified super bantamweight world champion. Pero ayon sa isang legendary Japanese boxer na si Katasaki Susa, ang itinuring ni Inoue na pangalawa niyang guro sa pagboboxing at dating Olympic boxer. Ayon sa kanya, ang paparating na laban ni Inoue kontra kay Fulton ay hindi siya nag-alala nito at ang nakikita niya sa laban ay talagang finito. Pababagsakin talaga ni Inoue itong si Fulton sa second half ng laban at tapos na. Nakikita niya na sa simula ay dikit ang bakbakan pero mangingibabaw pa rin ang galing ni Inoue at lalamunin niya itong si Fulton pagdating ng second half. Kaya para sa kanya, hindi siya nababala kay Inoue kung ang kalaban niya ay itong si Fulton.
dahil naniniwala siya na ang makakapagbibigay lang ng tunay na digmaan ay walang iba kundi ang may hawak ngayon ng dalawang major belt sa Super Bantamweight Division at walang iba kundi ang Unified Champion na mula sa bansang Uzbekistan na si Murodjon Akhmadaliev. Kakwento, teka lang, makinig ka muna. Kung matagal ka ng taga-subaybay at nakasubscribe sa aking channel, ay alam mo na walang ibinabagi si Mr. Kwento mula pa noon ng mga impormasyong walang pinagbabatayan. Dahil ang lahat ng mga pinagmulan ng mga impormasyon ay inilalagay ko po yan sa description box. Kaya kung gusto nyong mabasa ang buong artikulo ay aba, i-click nyo lang to mga kakwento. Mas ini-encourage ko kayo na dapat mag-double check po kayo sa mga impormasyon na inyong nasasagap. Dahil alam nyo naman na maraming mga naglilipa na ngayon ng mga free fake news kaysa sa fake news free na mga balita. Huwag agad maniwala, kaya dapat na i-double checking muna para mabasa ninyo kung saan nga ba galing ang nasabing balita. Mga kakwento, syempre, isang malaking laban talaga ang paparating at isang boksingero lang ang mangingibabaw at yun ang pinakamagaling. Sino para sa inyo ang mas magandang panuuri na digmaan? Inoue Fulton o di kaya'y Inoue Akhmadaliev na bakbakan? Pero wait rang, teka rang, sobrang advance naman mag-isip ng hapong na ito sang. Itong si Akhmadaliev ay harap pa nga ito sa ating kababayang. Ikaw hapong ha? Sobrang advance ka sang. E paano kung sasabihin ko rin sa'yo na si Marlon Tapares lang ang tatalo sa kampiyon na taga-Uzbekistan? Sigurado ba ako dyan? Hindi, prediksyon ko rang. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po kung mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito, yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Pero bago tayo matatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kakwentong A Weekend Soul, kaya kakwentong Rene Sagarino, kaya kakwentong Danny DTV, kaya kakwentong Hernan Cadot, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout to you dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.